Magandang hapon po sa ating lahat. Maaga muli ang ating daily words of encouragement ngayong para sa mamayang gabi sana ho. Kasi po tuloy-tuloy lang po ang aming summer training, balikatan, step program dito po sa Patac City. And 5 or 6 o'clock po mamaya mag-uumpisa. Kaya let's begin our daily words of encouragement to learn principle from the Word of God. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang aming pag-aaralan sa gabing ito. Naway may mapulot po kaming words of encouragement at prinsipyo upang meron po kami mai-apply sa aming buhay as your child of God. Tawad din po sa lahat ng kasalanan pagkukulang. In Jesus' name I pray. Amen. Basahin ko po ang ating pong text ngayon po dito sa Acts chapter 8 verse 39 para po sa ating daily words of encouragement. Sabi ng Bible, and when they were come up out of the water, and the Spirit of the Lord caught up away Philip, that the eunuch saw him no more, and he went his way rejoicing. Sabi ng Biblia. Yan po ang pamagat natin sa gabing ito, or sa hapong ito. He went on his way rejoicing. Ito po yung account sa Bible na merong isang eunuch po dito, mayamang tao, at nasa karuwahe po siya, and then nagbabasa po siya ng Biblia sa Isaiah 53. Opo, sabi ng Panginoon kay Philip, pumasok ka dyan. Sabi ng Panginoon, ang Holy Spirit of God. So ang ginawa ni Philip, sumunod siya sa Holy Spirit, sa guidance ng Holy Spirit. Pumasok po siya doon sa chariot ng eunuch. Sabi ni Philip kay eunuch, naunawaan mo bang binabasa mo? Sabi ni Philip. Sabi ng eunuch, I know, sabi niya, except someone would interpret this to me. So in-explain po ni eunuch yung gospel of salvation ng ating Panginoong Jesucristo. Naligtas po yung eunuch. At nung naligtas po yung eunuch, mga kapatid, ay sabi niya, sabi ni Philip, next of that is baptism. Naniniwala ka sa Panginoon, kinakailangan mo mabaptize. Opo. And then, naniniwala ako, sabi ng eunuch, okay, here is water, what that hinder me to be baptized? Sabi niya. So pinahinto nila po yung karuwahe at bumaba po sila, pumunta sa tubig at binautismohan po ni Philip yung eunuch, yung Ethiopian eunuch na ito. And then, noong nabaptize po siya, kinuha ng Diyos si Philip at hindi na nakita ng eunuch. At alam niyo po ba, pumunta na lang siya. He went his way rejoicing, sabi ng Biblia. So, kaya alam niyo po mga kapatid, sa kaligtasan ipinagkaloob ng Panginoong Jesucristo sa atin, yung pananampalataya natin sa Kanya bilang sariling tagapagligtas. At tayo po ay nabautismuhan. Alright? At doon, parang itong eunuch, he went on his way rejoicing. Nagdulot po ng kasiyahan sa Kanya. Alam niyo po ba, bagamat po tayo maraming struggle sa buhay, marami po tayong problema sa buhay mga kapatid, pero kung tunay kang ligtas ngayong gabing ito at sumunod ka sa Panginoon sa tubig bautismo, ay meron kang pagre-rejoice. Meron kang kasiyahan. Yes, may problema, pero may kasiyahan ka. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Yes, meron kang struggle, pero pwede ka pa rin maging masaya. Bakit? Kasi langit ka pupunta. Yes, marami po tayong stressful situation sa buhay. Pero kung anak ka ng Diyos, sa langit ka pupunta, may mansyon ka sa langit, at doon ka titira kasama ng Diyos balang araw, you can went your way rejoicing, sabi ng Biblia. Pwede pa rin tayong mag-rejoice mga kapatid. Opo, there's a lot of reason to rejoice. Alright? Yun nga lang, salvation na binigay sa atin ng Panginoon, na tiyak natin sa langit, is enough reason to rejoice mga kapatid. Hindi po mawawala yan. Yung buhay ka lang ngayon, there is a reason to rejoice. Yung may kinakain ka 3 times a day, there's a lot of reason to rejoice mga kapatid. Yung wala ka sa hospital ngayon, there's a reason to rejoice. Kompleto ang pamilya mo, there's a reason to rejoice mga kapatid. Di ba? So, meron kang tinutuloy ang tahanan, hindi man yan malaki, o hindi man yan sophisticated, hindi man yan air condition, pero there is a reason to rejoice. Bakit? Meron ka pang tinitirhan eh. Meron ka pang tinutuluyan. Di ba? So, anumang klaseng buhay ang ating pong pinapamuhay ngayon, mga kapatid,
there's a reason to rejoice. Kaya maging masaya lang po tayo bilang asang anak ng Diyos. Wala pong malungkot na pupunta sa langit. Wala pong malungkot na anak ng Diyos. Wala pong malungkot, na ang katiyakan ng buhay niya ay pupunta siya doon sa tahanan ng Diyos sa langit balang araw. Paano ka malungkot? Langit ang tirahan mo. Paano ka malungkot? Anak ka ng Diyos. Paano ka malungkot? Kasakasama mo ang Diyos, pwede mo siyang kausapin, pwede kang huminga ng tulong, pwede kang humingi ng guidance, pwede kang humingi ng wisdom, pwede kang humingi ng anumang pangangailangan mo. At sabi ng Biblia, call unto me and I will answer thee and shew thee great men, mighty things which thou knowest not. Ask and it shall be given unto you. So andyan lagi ang Diyos. You can still rejoice on situation like unfair situation, negative thoughts, at in times of struggles of life, in times of financial crisis, in times of family problem, you can still rejoice because there is God that can give solution and everything you need sa inyong pong Christian life. Kaya there's a reason to rejoice. Just like this Philip, when he believed Christ as Savior, nabaptize siya, he went on his way rejoicing, mga kapatid. So, ano pong gusto natin? Malungkot na buhay o masayang buhay? Ano pong gusto natin? By the way, pagiging masaya and pagiging malungkot is a choice. Anong pipiliin mo? You can encourage yourself in the Lord. 1 Samuel 30 verse 6, pinag-aralan po natin ngayon. Noon. It's a choice, mga kapatid. Pero naniniwala po ako na mas maganda ang masayang buhay. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Hindi ba masaya naglilingkod tayo sa Diyos? Hindi ba masaya may church tayo? Hindi ba masaya may Biblia tayo? Hindi ba masaya meron tayong Holy Spirit na tumitira sa atin, na naggagay, nagtuturo, nagdadirect, nagbibigay ng buhay sa atin? We can rejoice, mga kapatid. I hope that encourage us. Alright, let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. And though we have a lot of struggles in life, oh God, but we can still rejoice just like this Ethiopian eunuch when he believed Christ as Savior, when he got baptized, he went on his way rejoicing. Thank you, Apo, sa Panginoon, dahil tunay nga na we can still rejoice in times of bad circumstances because you are with us. Kasama po namin kayo. Pagpalain niyo po lahat ng nakikinig at whether it be online or live or replay later on, pagpalain yung kanilang family at maging maayos na ang kanilang pamilya lagi, Panginoon. Bigyan silang kalusugan, kalakasan, pangangailangan sa pang-araw-araw, O Diyos, at lalong mapalapit po kami sa inyo. Pagpalain niyo po ang aming summer training pamamaya, evangelism program, at gamitin niyo ang speaker na mag-preach po sa amin. Kayo pong may task, in Jesus' name I pray. Amen. So mamaya po, ipopost ko po yung aming program mamaya. You can watch online. Magandang gabi po sa ating lahat. Ate Malin, opo, all the way from dyan po sa Ben Agan, sa Brother Clyde Vansano from Candon, and Sai Antonio. So magandang gabi, Sister Sai, at patuloy na pagpalain ng ating Panginoon ang bawat isa sa atin. See you on the next episode. God bless us all.